Hello everyone, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. In this video, tatalakayin po natin kung ano yung mga hakbang na dapat gawin upang maipalipat ang titulo ng lupa na iniwan sa mga heirs o tagapagmana ng taong yumaong hindi nakapag-iwan ng last will and testament. Ano-ano bang mga dokumento ang kakailanganin para dito? Nais ko pong linawin na ang pag-usapan po natin sa video na ito ay kung ano ang dapat gawin upang maipalipat ang titulo ng lupa na minana mula sa isang yumao na hindi nakapag-iwan ng last will and testament. Dahil kung may naiwang will yung yumao o yung decedent, kailangang maipresenta po ito sa korte for probate bago mai-distribute yung property sa mga heirs. Hindi po maaaring baliwalain ang last will ng decedent. Mananaig po ang kagustuhan ng yumao kung paano i-distribute yung kanyang mga iniwang ari-arian. Naipaliwanag ko na po ito sa video na ito. I will just put the link here. Yung court order po dun sa probate proceedings ang kakailanganin ninyo upang maipalipat ang titulo sa pangalan ng mga heirs. Now, in case po na walang will, ano po ba yung mga hakbang na dapat gawin upang maipalipat yung titulo sa pangalan ng mga heirs? Para po sa mga tagapagmana, may mga remedies po under the rules. Una, kung ikaw lang ang tanging tagapagmana o solong tagapagmana, maaari kang mag-execute ng affidavit of self-adjudication. But if there are 2 or more heirs na maghahati-hati doon sa mana, you will need to execute a deed of extrajudicial settlement of estate of a deceased person. In either case, I would suggest na magpatulong po kayo sa abogado sa paggawa nito. At in a rate, kailangan din po kasi itong manotarize. 2 very important things to bear in mind po. Maaari po kayong mag-execute ng affidavit of self-adjudication o deed of extrajudicial settlement of estate only if wala pong naiwang utang yung namatay at wala po siyang naiwan na last will and testament. Kasi po may karapatan po yung creditor o yung inutangan nung namatay na singilin yung estate nung namatay. Ibig sabihin, maaaring habulin ng creditor yung mga ari-arian ng namatay upang mabayaran yung utang. Tama po kayo, hindi po namamana yung utang. Subalit, kung kayo ay tumanggap ng mana, halimbawa a piece of land, maaari po itong habulin ng creditor at you can be held liable up to the extent ng inheritance na natanggap ninyo. That is why under the rules, maaari po lamang kayong mag-execute ng affidavit of self-adjudication o deed of extrajudicial settlement of estate kung wala pong iniwang utang yung yumao o yung decedent. Or in the alternative, maaari nyo naman pong bayaran yung creditor upang wala pong maging hadlang sa pag-execute nyo ng affidavit of self-adjudication o deed of extrajudicial settlement of estate. Pinipresyon po ng batas na walang naiwang utang ang decedent kung walang creditor na nag-file ng petition sa korte for letters of administration sa loob ng 2 taon matapos mamatay ang decedent. Tandaan po ninyo na dapat sa pag-execute ng deed of extrajudicial settlement of estate, kasali po lahat ng rightful heirs. Otherwise, magiging questionable po ito. At dapat po, physically present po sila lalo na dun sa pagpirma sa dokumento at sa pag-acknowledge nito dun sa notary public. Kailangan din po mapublish yung affidavit of self-adjudication o deed of extrajudicial settlement of estate sa local newspaper once a week for 3 consecutive weeks. Napakahalaga po ng publication na ito dahil isa po ito sa mga requirements sa pagpapalipat ng titulo sa pangalan ng mga heirs sa Register of Deeds. This is also to give notice dun sa mga may claims at interests sa mga ari-arian ng decedent, whether as an heir or as a creditor, to come forward and assert their claims. Minsan po kasi may mga heirs na nai-exclude sa hatian ng mana. You might ask, paano kung may ibang heirs na nakatira sa malalayong lugar o sa ibang bansa? In that case, one remedy for them is to execute a special power of attorney at i-designate po nila yung taong magre-represent sa kanila sa pag-execute ng extrajudicial settlement of estate at sa pagpirma dito. Kung nasa ibang bansa po naman yung heir, kailangang naka-apostil po yung special power of attorney o di kaya authenticated po ito ng embassy o consular office dun sa bansang yun. Tandaan po ninyo na sa ilalim ng train law, you have up to 1 year mula sa pagkamatay ng decedent upang mag-file ng tax return at mabayaran ang estate tax na nasa 6% of the net estate.
Kung wala po kayong sapat na perang pambayad dun sa estate tax, nagbigay naman po ng flexibility ang train law na mabayaran po ito sa loob ng 2 years on installment basis. And this is without penalty and interest. Paano kung matagal na namatay ang decedent? Kung ang decedent ay namatay on or before December 31, 2017, maaari po ninyong i-take advantage ang estate tax amnesty sa ilalim ng RA 11213 o Estate Amnesty Act. Napakaganda po ng pagkakataon na ito dahil naka-flat rate po ang estate tax sa 6%, hindi katulad ng graduated rate na lumalaki yung tax habang tumataas yung net estate value. At walang interest, penalties at surcharges. Tumungo lang po kayo sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Bayaran nyo na rin po ang transfer tax sa local treasurer's office upang maisyan po kayo ng tax clearance. You will need the e-car at tax clearance along with the other requirements sa pagpapalipat po ninyo ng titulo sa Register of Deeds. Kung wala pa po kayong approved subdivision plan, the Register of Deeds will issue a new title in the name of all the heirs indicating their respective shares. Pero kung meron na po kayong approved subdivision plan, individual title na po ang i-issue ng Register of Deeds sa bawat heir. Kapag na-issue na po yung titulo, kailangan maipalipat nyo din po yung tax declaration sa pangalan ng mga heirs sa local assessor's office. Sana po ay may napulot kayong aral sa video na ito. Please don't forget to subscribe to this channel, hit that notification bell, like and share. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. Ingat po kayo.